Hello Pisces! Welcome dito sa iyong reading para sa buong month ng February. Ano ba tong mga posibleng paparating sa'yo? Blessings or challenges? Ayan. Kung hindi ka pa nakasubaybay sa ating Facebook and YouTube, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, kung gusto nyo mag-avail ng services na ganyan, dumiretso po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM kung mag-inquire kayo or magbubook ng reading services. May bayad po yung personal readings natin. Take note, ang free lang ay kapag ina-announce ko sa FB. Kapag magla-live ako doon sa FB or YouTube. Overall energy mo, Pisces, ay Queen of Pentacles. Pwedeng kadil mo, itong Feb is Taurus, Virgo, Capricorn. Na sinasabi dito is about pagiging practical and sensible. Ayan. Yun yung sinasabi na dapat na approach mo ngayong kabuuan ng Feb, no? Ayan, no? Be practical about how you proceed. Kailangan mo ng sensible approach sa mga sitwasyon na kakaharapin mo ngayong February. Okay, pwedeng iba dito, magiging very generous kayo. You need to be generous, practical, gracious. Ayan. At meron ka daw ability to make anything more beautiful. Ayan. Meron din binabanggit dito, love of family and home. So, yan yung kabuang energy mo. Challenge is the Sun. The Sun, kasi ang Sun is pagiging okay ng lahat ng bagay. Pero dahil napunta siya sa challenge mo, and the Sun is the center, pwedeng iba sa inyo problema ninyo dito. Pwedeng hindi kayo grounded, no? Kailangan yung hanapin yung center ninyo. Kailangan yung maging grounded. Pwedeng yung iba. Problema ninyo is source. Ano yung paghuhugutan ninyo? Ano yung pagkukunan ninyo? Ano yung pinaka source ninyo? Yan. Di ko alam kung source ng pera or kung ano man. Pero pwedeng yun yung challenge sa inyo. Ayan. Hindi nyo alam kung ano yung paghuhugutan ninyo netong yung mga bagay na gusto ninyong ma-achieve. Kasi pag sinabi nating Queen of Pentacles, pagiging materialistic yan eh. So nakafocus siya doon sa output. Sa mga yung mga accomplishments and acquisitions. Doon yung niya eh. Lalo na kung may kinalaman ito sa family and home. So pwede yung problema ninyo ito yung source. Ano yung magiging source ninyo? Ano yung mga paghuhugutan nyo, pagkukunan nyo na itong mga ng ambition ninyo, yung mga gusto nyong matupad, ma-acquire. Yan. Pwede yan yung problem ninyo. Ang pinaka-blessing mo, the Empress. Okay. So, nakikita ko advantage mo dito, very creative ka kasi Empress yan. No? Marami ka ideas, marami kang pwedeng gawin. Actually, Pisces. Pwede mong gamitin yung pagiging creative mo, yan yung mga talents mo. Yan o. Yan naman yung advantage mo na ikaw ay mapamaraan, artistic, creative, at saka talagang yung, ba tawag dito, yung talagang desidido ka na ma-achieve mo itong dreams mo. Ayan, may binabanggit dito about dreams. So, and ikaw yung tao na yung
kapag gusto mo, sinisikap mo na magagawa mo yan, matatapos mo, ma-accomplish mo. Ganyan yung ano mo, yung personalidad mo, no? Bukod dun sa pagiging creative mo. Ayan. So, advantage mo, yun yung blessing mo, Pisces. Nakikita ko dito na etong mga talent mo, etong pagiging artistic mo, yan yung magdadala sa'yo ng success. Yan yung pwede mong gamitin na, ano ba tawag dito? Yan yung pwede mong gamitin na, pwede mong pagkakitaan. Actually, oo, pwede. Pwede yan yung magiging source mo eh. Kasi nga, di ba problema mo dito, ano yung source mo? So, yun, pwede ngang sinasabi sa'yo dito, pwede kang magiging successful pag ginamit mo yung mga pagiging creative mo, yung mga talents mo na yan. Yung outcome mo is the 5 of Pentacles. Okay? Pwedeng iba, problema ninyo dito is pera. Actually, this is more of fear kesa yung actual na failure. Pwedeng iba, wala lang kayong mga pampuhunan or resources, kulang yung pera ninyo. Pero sabi naman dito, pagka, pwede ka naman daw humingi ng suporta sa iba. Baka may tutulong naman sa iyo. Ayan, mag-reach out ka lang for assistance. Or pwedeng meron ditong binabanggit na poor timing. Pwedeng lang, wala sa tiyempo, hindi ito yung tamang timing para gawin mo yung mga ganitong bagay. Okay, pero hindi ibig sabihin na madi-discourage ka na. Hindi lang, nagkataon lang yon, parang nagkataon lang na hindi ito yung tamang timing. Ibig sabihin, try mo ulit sa susunod. Kung hindi nag-work ngayon, pwedeng sa susunod, tama na yung tiyempo mo. Nagkataon lang na mali yung tiyempo. Okay? Challenge mo talaga dito. Source, nakikita ko, pera talaga. Pera yung problema mo. Kung negosyo yan, puhunan, or budget, kung meron kang gustong simulan, kung nag-a-apply ka, or budget, kailangan mo pambili ng mga tools, ng machine or ng mga kailangan mo kasi mukhang creative yung mo dito eh. Mukhang nasa creative side ka, sa artistic side. So pwedeng wala kang pera pambili ng mga kailangan mo para makapagsimula ka. Pwedeng yun lang naman yung problema mo. Tapos na taon pa na wrong timing. May mga wrong timing dito. Okay? Tingnan na natin yung pero temporary lang to, Pisces. Pag nakita natin yung si 5 of Pentacles. Pansamantala lang yan. Hindi ka maiiwan dyan, hindi ka mai-stuck sa ganyang sitwasyon. Diba, sabi nga, wrong timing lang. Sabi ko, try mo next time. Pwedeng mali lang yung tiyempo. Kaya hindi ka dapat ma-discourage or give up agad. Tingnan muna natin yung mo, love life mo, overall energy. Ay. Naku, love life mo, influences, attachments, third parties, and peers. Pwedeng nai-influensya tong person mo, may mga bad influence sa kanya. At yun ngayon yung nakakasira sa relationship niyo. Pwedeng mga barkada na bad influence na barkada. Ayan. Feeling ko lang. Parang malaking factor tong mga tropa niya sa nangyayari ngayon sa inyong dalawa na conflict, Kung nagkakaroon ka man ng problema ngayon dito sa jowa mo, yan ay dahil pwedeng nakikinig siya sa mga sulsul ng barkada niya or nai-influensyahan siya ng hindi magagandang bisyo or ewan ko kung ano man to. Basta
malaking factor yung impluwensya ng ibang tao ngayon dito sa person mo, kaya kayo nagkakaproblema, ano? Tignan na natin yung overall energy naman pagdating sa career at saka pera. Uy! Kung minamalas ka sa love life mo, oh, mukhang masusolusyonan na yung temporary problem mo dito pagdating sa pera. Kasi ayan, sa budget, ayan no, may money tree. So, malay mo, sa first 2 weeks, doon ka nagkakaproblema. Malay mo, pagdating ng mid-February hanggang katapusan, may darating na pera sa'yo. Kasi ayan eh, makakahanap ka ng source mo dito. Kasi di ba problema mo dito, source? Yan, literal, ang money tree ay source. Possible na sa mga susunod na days or weeks, eh, masusolusyonan tong problem mo pagdating sa source ng income or pera. Tignan na natin yung iba pang paparating sa iyo. O diba, kakasabi ko lang. Ang galing, source talaga yung problem mo at mukhang masosolve na yan bago matapos yung month ng February. Makakahanap ka ng source dyan, no? Ayun lang, Pisces. Beware of self-delusion. Ito yung mga illusion mo, Pisces, na hindi naman totoo, no? Whether sa sarili mo yan. Ayan, mukhang sa sarili mo. Ito yung mga mga illusion mo na dapat mo nang tigilan. May binabanggit dito about December. Sige ba, na natin yan. Lumabas eh. Hard work ahead, Pisces. Nako, mukhang marami pa rin gawain ngayong Feb, ano? Hanggang matapos ang Feb. Madaming deadlines, daming kailangan tapusin, no? Tambak ang trabaho. Goal-oriented person, yun lang. At least kahit papano ikaw ay goal-oriented, kaya kahit naman tambak yung trabaho mo, sa tingin ko magagawan mo ng paraan. Yung nga lang, bugbog ka talaga. Ayan, di madedenay yan. Tambak ang trabaho. Okay? Basta kailangan mo lang mag-focus doon sa goals mo. No, sa tingin ko yung chances na matatapos mo to, mapapasok sa deadlines ito, no? Basta ikaw ay goal oriented, yun ang pinaka-importante. At para sa iyong closing message, ganda talaga ng money tree. Closing message mo, Pisces. Seek and you shall find. Diba? Pinag-uusapan natin sa problem or challenge mo is source. Tapos may lumitaw na money. Mukhang makakadiskarte ka nga at mahanap mo tong source na ito. Seek and you shall find. Kailangan mo lang mag-effort na maghanap at mahahanap mo kung ano yung kailangan mo. Ayan o. Seek and you shall find. Makakahanap at makakahanap ka, Pisces, kung ano man tong hinahanap mo ngayong February. Okay? So, sana nagustuhan mo to. Ito yung mga posibleng blessings or challenges para sa'yo ngayong buong month ng February. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care and God bless, Pisces.